Paalala ng mga otoridad, huwag basta-bastang maglalagay ng personal na impormasyon sa internet dahil baka mabiktima kayo ng identity theft. Ganito ang nangyari sa isang IT specialist. Nagamit daw ng iba ang kanyang pangalan sa pagbili ng mamahaling smartphone. Makibalita tayo kay Sherry Ann Torres. Hindi na bago ang paghahanap ng mga dating nang kakilala sa Facebook. At di lang yan, pwede rin minsang malaman dyan kung saan ka nakatira, saan ka nag-aral, pati nga birthday mo, at kung sino-sino ang iyong mga kaanak at kaibigan. Ganyan daw noon ang Facebook account ng isang IT specialist, may lamang mga personal na detalye. Pero binago na niya ito dahil sa isang insidente. Naggulat na lang ako, mag-order sana ako ng phone under dun sa loyalty ko. Tapos sabi sa akin, hindi na daw ako pwede kasi nabigay na daw sa akin. Wala naman ako ino-order na telepono. Ang sinabi nila nung nakausapan nila ako, i-charge daw sa bill ko. Isang babae raw ang nagpanggap na siya at nagpa-deliver ng smartphone na 25,000 pesos ang halaga sa address na hindi naman kanya. Hinala niya nakalusot ang babae bilang siya dahil alam ang mga personal na detalye na madalas tanungin ng mga mobile network. 6 na buwang inilaban ni Jackie ang kaso bago na patunayang biktima siya ng identity theft at di natuloy ang paninigil sa kanya. Simula nung nangyari yun, naging maingat na ako na bumili online, magbigay ng detalye ko sa ibang tao. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 5 hanggang 10 kaso raw ng identity theft ang natatanggap kada araw. Mahigpit na paalala ng BSP, agad itawag sa bangko o makipag-ugnayan sa credit card company oras na malamang na biktima ng identity theft. Kung hindi, Republic Act 8484, Electronic Devices Act, no? Nakasaad kasi sa batas na ang liability ng individual extends hanggang doon sa punto na na-report niyang stolen yung card. Sherry Ann Torres, GMA News.